Napunta natin tong tanim nilang SL12. So ano na po yung status. Yan. Yan. Tingnan natin yung kanyang inuhay. Tsaka yung crop standing. O kung makapal nga po ba itong SL12. Itong tabi namin. Puro SL variety kasi yung mga tinanim dito. SL12, SL39, SL20. May jackpot doon. Dahil mga ka-hybrid. Yan, tingnan natin itong kapal. Ito. Ayan mga ka-hybrid ito. Yan, SL12. Grabe. Kapal pala. Oh. Mahaba din. Oh, mahaba din yung uhay niya. Mga ka-hybrid oh. SL12. Magandang araw mga ka-hybrid, Lakbay Farm Vlog. Nagbabalik muli sa aking YouTube channel. At kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe. Pahit na rin po ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong uploads at mga videos natin. So okay, for today's video, i-update ko po kayo dito po sa aming tabing tanim nilang super hybrid rice na SL12. So ang farmer po rito ay si Sir Raymart Alipio, isang SL12 user. At nagtanim po sila rito ng SL12 dahil po ito po ay malakas po umani. So ito po ay galing po sa DA mga ka-hybrid, katulad po ng mga katulad ng sa amin SL39, yung SL20 katulad din po yun sa gawi po doon SL20. So ito pong tatlong variety na to ay ito ay sa mga malakas po umani nitong dry season. So ito po ay nire-recommend ko po nitong darating na wet season, itong tatlong variety na malalakas po umani. Itong mga super hybrid rice natin na SL20, SL39 at ito pong tanim nila ang SL12. So bago yan, ano po ba ang characteristic makikita po natin dito sa SL12. So ang SL12 umaabot po ito ng 7 to 14 metric tons per hectare. So umaabot po ito ng 109, kung susumahin po ito sa per sacks, umaabot po ito sa 180 hanggang 230 per hectare po ito mga ka-hybrid. So pagdating po sa tillerings o kanya mga suhay, umaabot po ito sa 15 hanggang 28 tillers per plant. So pagdating naman po sa kanyang butil o yung grains per uhay, ay umaabot po ito sa 350 hanggang 500 na butil per uhay po mga ka-hybrid. So yan, may re-recommenda natin ito sa wet or dry season. So masarap din po ang kanyang bigas pagka ito po ay niluto at kinanin po natin. So mabango din po ang SL12. So yan. So ngayon titingnan muna natin ang kanyang crop standing, kung ano po yung makikita nyo po dito po sa SL12. So ngayon nasa ano na siya, no? After flowering, nakapag-flowering na siya. Hindi natin updatean yung flowering. So yun, hindi sila nag-spray nung sa flowering stage. At nitong last na ano yan, nung kahapon nag-spray sila ng foliar. So ang ginamit nilang foliar yung Crop Giant. So ngayon, so ang status niya na ngayon ay day 65 na po ito mga ka-hybrid. So ayan, so nag-spray sila ng foliar nung kahapon day 64. Yan po mga ka-hybrid. So ngayon titingnan natin ngayon yung kanyang inuhay, kung ano po ba, kung pasok po ba sa inyo nitong darating na wet season. Ito po ba yung kukunin yung super hybrid rice na itatanim nito nung tag-ulan mga ka-hybrid. So tara, let's go. Okay, yan mga ka-hybrid, dito na tayo sa SL12. So nakita natin tong SL12 ay talagang maganda ang kanyang uhay, butil. Ayan, talagang napakahaba din po. Ayan. So ito ay day 65 na. So hindi pa nakalabas lahat. Hindi pa nakalabas lahat. Kaya lang ang problema dito sa SL12 na napapansin ko, parang hindi hindi siya halos madikit-dikit. Ayan ayan mga ka-hybrid madikit-dikit ng kanilang pagkakatanim dito. So dito tayo sa gilid, halos hindi mo na, halos puro dahon na lang nakikita mo, yung bunga niya nasa loob. So makikita pa rin natin ito pagka dating ng mga
ripening stage itong SL12 nilang tanim ng mga ka-hybrid. Yan. Kaya lang yan, napansin natin may madahon itong SL12 na tanim nila. Yan. So ito po ay area nila ay 1 hectare. So hindi natin alam yung protocol. Tatanungin natin yung protocol nila, kung ano po naging protocol nila dito sa tanim nilang SL12. Ayan. So yan, madahon. Nakita natin madahon tong tanim nilang SL12. So dito talagang masamok na. So hindi pa rin may iwasan yung ganitong damo, no? Antena, television. Ayan. So yan lang po mga ka-hybrid, update ko rito sa kanilang tanim. So na-share ko lang itong tanim nilang SL12 at hindi pa natin halos makita yung kanyang mga inuhay no after iba nagpa-flowering pa lang, hindi sabay-sabay yung kanyang development dito sa kanyang tanim, sa kanilang tanim, no. So ito yung tanim namin SL39, day 37, around 6, magsi 6 na, hindi pa rin kami tapos magpa-spray ng pang insekto. Ito yung oras na talagang madaming sumusulpot ng mga insekto, maka naman dumadapo dyan sa dahon na yan. Ayan. So yan, yun lang mga ka-hybrid ang munti kong share. So kung may tatanong nyo, alamin natin yung protocol nila dito sa kanilang talim na SL12. So ngayon ay nakita lang natin yung kanilang kung anong status nung nitong tanim nilang SL12. Yan, maganda yung mga gilid, no. So may man nagsasabi kasi, bakit daw mas daming uhay yung nasa gilid, hindi daw sa gitna. Depende kasi yan mga ka-hybrid kung ang hindi natin mabilang yung suhi dun sa kalagitnaan. Yung may nagtatanong sa atin mga ka-hybrid, bakit daw hindi daw sa gilid, no. So depende kasi mga ka-hybrid kung sa gilid, marami talagang sustansya sa gilid, no? So depende yan mga ka-hybrid, marami kasing source na pwedeng kung bakit hindi natin masasabi. Kung nasa gitna marami din bunga, ayan, pero mabunga talaga sa gitna, hindi yan marami kasing consequence at dependency na pwedeng mangyari kung bakit maraming suwi o makapal ang bunga sa mga gilid-gilid ng mga ka-hybrid. So maraming nakukuha nutrients kaysa sa mga gitna. So maraming mga possibility na maring yung iba hindi naman, yung iba meron, di ba? So yan mga ka-hybrid. So yan ang update ko rito muna sa tanim nilang SL12. Yan. Alamin natin sa ripening stage. Tingnan natin. So yan lang po mga ka-hybrid. Mag-ingat po tayo at God bless.